Marami sa atin gustong magkaroon ng masaganang buhay o financial freedom. Ngunit minsan tayo ay nadadapa patungo sa ating goal sa buhay. Babangon at kahit hirap ay tuloy pa rin tayong lumalaban dahil bawat isa sa atin ay may pangarap na inaasam-asam. Ang sabi ng matatanda, ang buhay ay parang Ferris wheel. Minsan nasa baba at minsan nasa itaas. Meron akong gustong i-share sa inyo, and this is one of the saddest stories ever told in Hollywood. His name is Sylvester Stallone, one of the biggest and most famous American movie superstars. Pero bago natin ituloy ang ating kwento, at bago pa lamang kayo sa aking channel, ay huwag kalimutan i-like, share, subscribe, at i-click ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga darating pang bagong videos ko. Yes! Tama po ang narinig ninyo. Tungkol kay Sylvester Stallone ang ating pag-uusapan o sa mas kilala sa pangalang Rambo. Marami sa atin ang naaaliw sa mga pelikula ni Stallone. At syempre, isa na po ako doon. At dahil pagod at hirap ka na sa buhay, panuurin at pakinggan mo ang kanyang kwento bago ka sumuko. Back in the old days of his life, siya ay nagsusumikap na maging isang artista. Pero dahil sa kanyang kapansanan na paralisado ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha at hirap sa pananalita, ay kadalasan siya ay tinatanggihan. Minsan sa buhay niya, napilitan siyang nakawin ang alahas ng kanyang asawa at ibinenta, at dahil sa patuloy na dagok ng buhay, naranasan din niya ang maging homeless. Minsan, natutulog siya sa New York bus station ng 3 araw. Dahil wala siyang pera para sa rent at pagkain. At ang pinakamahirap na nangyari sa kanyang buhay ay noong naisipan niyang ibenta ang kanyang best friend. Yun ay yung kanyang aso. Sapagkat wala na siyang pambili ng pagkain nilang dalawa. Ibinenta niya ito sa halagang $25 only. Pagkalipas ng 2 linggo, napanood niya ang boxing match ni Muhammad Ali and Chuck Wepner. At dito siya nagkaroon ng idea o inspirasyon na magsulat ng isang kwentong Rocky. Natapos niya ang kanyang sulat o kwento sa loob ng 20 oras. Sinubukan niyang ibenta ang kanyang script at inoperan siya ng $125,000 para sa kwento lamang. Pero meron siyang isang request na siya mismo ang maging bida sa kwento. Pero ang sabi ng studio ay big no. Sapagkat ang gusto ng studio noon na maging bida ay ang mga sikat noon na aktor. Sinabihan pa siyang nakakatawa ang pagmumukha at nakakatawa ang pananalita. Siya'y umuwi kasama ang kanyang script na malungkot at luhaan. Lumipas ang mga araw, tinawagan siya muli at nag-alok ng $250,000 para sa kwento lamang. He said no. At inoperan na naman $350,000. Pero ang sagot niya, no pa rin. Hanggang pumayag ang studio na siya ay maging main actor or bida at binigyan siya ng $35,000 para sa script at siya rin ang bida. And the rest is history, ika nga. The movie won Best Picture, Best Directing, and Best Film Editing at the prestigious Oscar Awards. He was even nominated for Best Actor. The movie Rocky was even inducted into the American National Film Registry as one of the greatest movie ever. At ngayon,
Si Stallone na noon ay natutulog lang sa kalye, ibininta ang aso para may pangkain, ay isa na ngayon na tinagurian na greatest movie stars who ever walked the earth. Ang buhay ay mahirap. Maraming opportunities ang nasasayang at nawawala because we are nobody. Maraming hindi pumapansin sa atin. Minsan, pinagsasarahan pa tayo ng pintuan. Minsan, kahit kayod kalabaw na tayo, ay wala pa rin. Kulang pa rin. At minsan gusto na nating sumuko. But never let hardships nor someone crush your hopes. Keep dreaming. Even when they turn you away, keep dreaming. Even when they laugh at you, keep dreaming. Walang ibang nakakaalam ng iyong kakayahan, kapatid, kundi yang sarili mo. Minsan, i-judge ka nila sa iyong itsura at kung anong meron ka. Pero laban lang. Ipaglaban mo na meron kang puwang sa ating kasaysayan. Huwag sumuko. Keep up the fight. Believe in yourself and believe in God. Maraming salamat.